Natanggal yung sipon niya eh. Ana, ma-scared na siya. Sa isang kamakailan na video sa YouTube na pinamagatang ganito, tampok ang insidente na nasurpresa ang maraming mga tagahanga, lalong-lalo na sa Japan, na si John Riel Casimero ay nanood pala ng laban ni Naoya Inoue, ngunit tila nakatulog habang nagpapatuloy ang laban. Ang video ay bahagi rin nagpatalastas para sa isang malawakang broadcasting event, Psycho X Volume 2 at Volume 3 na ipapalabas ng libre at live sa platform ng ABEMA sa darating na October 25 at 26. Ito ay nagbibigay din sa malaking interes ng publiko at ang lawak ng coverage ng boxing sa Japan at mga bansang interesado sa sports. Sa laban mismo, itong si Inoue ay komplikadong figure sa mundo ng boxing sa Japan, isang malakas na boksingero na madalas inaasahan na manalo ng dominantly. Ang insidente na inantok ang isang kilalang boksingero gaya ni Casimero habang nanood ng laban ni Inoue ay agad na naging viral at naging usapin sa media. Sa artikulong inulat ng The Answer, may mga larawan na nagpapakita kay Casimero na nakahiga sa kama habang pinapanood ang laban. Ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng kanyang kondisyon, pinilit pa rin niyang manatiling bahagi ng eksena ng boxing sa pamamagitan ng pag-stream ng laban. Narito naman mga kwento ang reaksyon ng media at tagahanga. Ayon sa balita sa Japan, ang insidenteng pagtulog habang nanonood ng laban nitong si Casimero ay hindi naiwasang gawing punto ng kritisismo. Marami sa publiko at tagahanga ang nagtanong, ito ba ay simbolo ng kawalan ng respeto o senyales ng kalungkutan sa karera ni Casimero? Ang eksenang tila walang gana ay naging simbolo rin ito ng mga hamon at mangalib na pisikal at emosyonal na aspeto ng buhay ng atleta. Ang kaso ni Casimero ay hindi lamang simpleng viral na meme. Ito ay may mga seryosong implikasyon sa imahe ng isang atleta, lalo na sa mundo ng boxing kung saan reputasyon, disiplina at integridad ang pundasyon. Maraming matagahanga at media outlet ang nagtaas ng tanong, hanggang saan dapat protektahan ang karapatan ng isang atleta sa pribadong kalagayan kontra sa public image na kaugnay ng isang event. Bukod pa rito, ang insidenteng ito ay maaaring magsilbi bilang paalala sa mga pamunuan ng sports na maging maingat sa wasong pamamahala sa kalusugan ng atleta mula sa tamang pagkain pang-boxing, recovery, mental health at suporta sa mga oras ng may karamdaman o stress. Ang Psycho X Volume 2 at Volume 3 na ipapalabas ng libre at live sa ABEMA sa October 25 hanggang 26. Ang ganitong uri ng live streaming ay nagpapakita ng lumalaking trend ng digital broadcasting sa sports, nagbibigay daan sa mas maraming mga manonood, lalo na sa panahon ng tradisyonal na telebisyon ay naharap sa digital shift. Ang libre at live na coverage ng kumpletong laban ay makakatulong sa pagpapalago ng interes sa boxing, lalo na sa mga bagong tagahanga at sa mga reyong hindi pa madalas na napapabilang sa malalaking broadcast deals. Ito rin ay nagsisilbing pagkakataon para sa mga batang manlalaro at fanbase na mas mapapalapit pa sa kaganapan. Mga hinihinalang dapat asahan. Una, reaksyon mula sa kampo ni Inoue. Maaaring magkaroon ng payag ang kanyang team tungkol sa insidente, lalo na kung may bantay ito sa karangalan ng laban o sa imahe ni Inoue. Pangalawa, ang pagtugon ni Casimero. Maaaring gumawa siya ng payag o paglilinaw tungkol sa kanyang kalagayan ng oras ng laban para sa kanyang karangalan at fanbase. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Mga kakwento, handang-handa na si John Riel Casimero na pasiklabin ang laban kontra yan kay Naoya Inoue. Iatulo ang kanyang pagpapahype upang mapansin ang kampo ng Hapon. Buong tapang niyang sinasabing wala siyang takot at handa siyang harapin ang tinaguriang monster upang patunayan kung sino nga ba ang tunay na hari ng kanilang dibisyon. Ayon kay Casimero, ang laban nila Inoue ang pinakahintay ng mga fans dahil garantisadong bakbakan at puno ng aksyon mula ng unang round hanggang sa uli. Paulit-ulit niyang binibigyang diin na hindi lamang siya basta hamon, kundi tunay na banta sa undefeated record ni Inoue. Sa bawat payag, ramdam ang kumpiyansa ni Casimero na kayang kanyang pabagsakin ang pambato ng Japan at dahil si Casimero ay nasa Japan.
kaya mas sinudo niya ang mas maangas na mga banatan, baka mapansin at mapagbigyan. Pagkuba na diri ang kuhan. Mga patimbak. Wala na. Thirty seconds. Thirty seconds. Fifteen seconds. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Juno rin, kay kwentong Kalsada Moto TV, kay kwentong Joren de los Santos, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.